So, paano nga ba magbaklas ng gulong ng Bergman? So, first step, ibaba mo muna sa center. Then, ready mo yung breaker bar. Ipwesto mo na siya. Bago mo siya tapakan, i-handbrake mo, patulong ka sa tropa mo. Yan, handbrake mo. And then, kapag naluwagan mo na, i-adjust mo muna. Sagad mo yung pagkakaluwag. Para kapag sinenter mo ulit, di ka mahihirapan, pwede mo na siya kamayin. Gaya na itong ginagawa ni Gado. Yan. Para mas madali. Yan, tanggalin mo yung nut, tanggalin mo yung washer. Pero bago mo tanggalin yung mugs, luluwagan mo muna yung brake niya. So, yan. Isagad mo yung pagkakaluwag para hindi ka mahirapan sa pagtanggal. Kasi pag di mo ginawa yan, mahirapan ka kasi masikip. Then, yun na, konting pokpok lang, tapos madali mo lang siya matatanggal. Kaya medyo mahirapan ka sa part na to kasi may mat guard yung akin. Ayun, itabi mo lang siya, so yun, pwede mo na siya ilusot doon. Dito naman, kailangan mo tanggalin yung brake shoe kasi linisin mo siya, bawal mo siya talsikan ng gas. Sa akin kasi meron akong pang spray na gagamitin ng compressor. Ito yun. So, tuturo ko paano gagamitin. Tutulak mo lang yung quick release nya, then pasok mo. So, sa pag-spray, unti-unti lang para hindi ganun makalat. Yan. Makikita mo naman na pa unti-unti lang. Tsaka medyo amoy kasi yan eh. Gas yung ginamit ko sa paglilinis. Kaya ito, pangalawang spray ko na. Napapansin mo medyo mag-ins na siya. Tapos next na ito yung sa gulong naman. Hindi ko na videoan yung paglinis na ito. Pero same lang naman sa paglinis dun sa housing. After nyo mapunasan ng maigi, na sure na kayo na wala nang matitirang gas na ginamit panlinis, hintayin na lang natin matuyo. Tapos ito, punasan din natin yung ditong parte para sigurado tayo walang naiwan na gas na pinanlilinis natin. Tapos sa akin kasi lalagyan ko ng grasa yung ehe dyan para sa susunod na gusto ko tanggalin, mas madali lang siya, hindi siya yung kinakalawang. Kaya ayun yung ginagawa ko. So dito naman may tamang paglagay sa brake shoe. Makikita nyo yung dalawang pin, magkaiba, isang flat, may isang bilog. So sasakto mo lang yung sa brake shoe, may nakita doong flat, as merong isa na groove. Ayan, diba yan, naka-fold siya. Tsaka mo siya ibubuka para mas madali siya ilagay. Kasi kung ilalagay mo siya na di naka-fold, mahirapan kasi matigas yung spring yan. Ayun yung best way para ilagay mo yung brake shoe. So yun. Ayun, check mo maigi kung tama ba yung pagkakalapat. Then, ilagay mo na yung gulong after mo magrasaan. Tapos, yan. I-check mo kung sakto ba yung butas sa ehe. Tapos yun, ilagay mo na yung washer, tapos yung nut. Tapos ibaba mo ulit sa center kapag ihipitan mo, tapos clockwise. Tapos higpitan mo ng breaker bar. Kung meron kayong torque wrench, gamitin nyo na 120 Newton meter. Tapos higpitan nyo ulit yung brake, i-check nyo kung okay na sa inyo yung higpit. Then next, sa harap naman tayo, lagyan nyo ng support para hindi bumaksak yung harap. Tapos dito gagamit tayo ng breaker bar. Tapos sa kabila gagamit tayo ng adjustable wrench. Ang purpose nun para hindi umikot kapag iluwagan natin. Yan. Kasi umiikot yan eh. After na tanggalin natin yung nut, then
pwede naman siya kamayin kung sobrang luwag na. After nun, pwede mo pokpokin para matanggal yung ehe sa may gulong. Hatakin mo na. Pag nahatak mo na, alalayan mo kasi may spacer yan, magkabilaan. Magkaiba ng sukat yung spacer niyan sa side ng brake tsaka doon sa side na walang brake. Sa walang brake, mas mahaba yung spacer niya kaysa sa side ng may brake. Kaya di mo pwedeng magkapalit yan. Yan. So, pag natanggal mo na yung gulong, i-check mo na din yung bearing kung may kalog or may tama ba yung seal. Yan, check mo yung sa may brake na side kung okay, o check mo to sa kabilang bearing din kung okay pa. So, yan, yung pagkaka-check ko yan, wala siyang kalog. Kaya, ang ginawa ko na lang, yung hehe na lang nilagyan ko ng grasa. Bakit nga ba nilalagyan ng grasa yan? Kasi, may mga times na sinusulong ko to sa baha. Sa pagbalik naman ng gulong, itong brake caliper, ibalik mo lang yung brake pad niya gamit ng flat screw. Kasi mahirapan kayong pagbalik dahil yung sikip niya ay sakto lang dun sa brake disc niya. So yun nga, ito ilalagyan ko na siya ng grasa. Paglagay ng grasa, hindi ganun kadami. Hindi pahid lang. Kasi unti-unti lang. Parang hindi siya kalawangin. Yun. Ayan, nakikita nyo. Kasi kapag di mo yung binalik yung brake pad, mahirapan ka sa pagbalik. Ayun na yan, masikip. Tapos may ano pa, spacer, magkabilaan. As in, saktong-sakto lang siya. Kaya, yan. Yan, pansin nyo, medyo nahihirapan ako dahil sa spacer. Sakto lang talaga kasi sukat niya. Kaya, nasa diskarte mo kung paano mo ilalagay yung gulong ulit. So, pag mapapansin mo na sakto na siya, ilagay mo na tapos push mo na lang hanggang sa lumabas siya sa kabilang butas. Tapos, pag nalagay na yan, nilagay mo na din yung nut. Yung pagtanggal ko pala na ito, wala siyang spacer talaga. Tapos, yun. Hand tighten mo muna. After nun, gamitan mo ng breaker bar, tapos gamitan mo ulit na yung adjustable wrench sa kabila. Higpitan mo siya hanggang 44 Newton meter. Tapos, sa may brake, dahil in-adjust natin, i-pump mo na siya na ilang beses hanggang bumalik yung tigas ng brake niya. Tapos, after nyan, okay na yun. Thank you for watching!